5.9 True FM, dito tayo sa totoo. Hello sa'yo kapatid, it's Friday. Tomorrow. Ay! Opo! Biyernes na bukas! Para po sa lahat ng mga excited na nga na matapos ang linggong ito at lumapit na tayo ng lumapit sa Pasko. Halika na! Samahan nyo na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy, dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Aba, kumusta na po ba ang inyong mga preparasyon? Oo, ngayong nagmamadaling araw na ito, alam nyo, feeling ko ang dami-daming mga nagmamadali ngayon. Ang dami-daming, alam nyo na ba ang latest? Alam nyo na ba ang latest? Wala, maraming late. Maraming mga nalilate. Kala nyo may chika, ha? Walang chikang ganun. Dahil marami ho talaga kapag ka ikaw ay babagal-bagal sa mga oras na ito, nakoy, maiipit ka sa traffic. Diba? Maiipit ka doon sa mga mamimili at yung iba naman, mga hindi naman basta mga namimili pa ng regalo. Yung iba, bumibili ng kanilang mga costume para sa Christmas party. Ganyan. Merong mga naghahanap ng gloves, merong mga naghahanap ng headdress, merong mga naghahanap ng mga kung ano-ano. And of course, kasabay na mga namimili ng panregalo at naghahanap ng mga pang-gimmick. Ayan sa... Diba? Sa mga Christmas party, of course, meron ding mga nakikisabay at naghahanap ng jowa na pakalat-kalat. Diba? Ay, baka mapagtanungan ako ng pogi. O kaya naman, baka dito na ako makakilala ng maganda na hinihintay ko. Diba nga? Ayan, sige, gawin na nga ang lahat ng paraan. But of course, lagi ko naman pong paalaala. Dahil sa dami ng mga tao ngayon, ang inyong mga ari-arian na pinaghirapan, ingatan din po sa mga nakikisabay na mga mandurukot. Kaya mga mandurukot, mga manggagancho, nandyan na naman po sila. Aktibong-aktibo po yan. Yung iba sinasabi dahil sa hirap ng buhay. Pero para sa akin, naniniwala ako kaya nila naiisip yan. Dahil na rin sa dalang katamaran. Easy money ang gusto. Ganun na lang no? Basta tayo ay mag-ingat din para enjoy ang ating celebration every day. Okay? Nako, katulad na lamang nito mga nag-e-enjoy na sa ating mga online viewers sa ating Facebook sa 105.9 FB page. Naka-follow na ba kayo? Mag-follow na po kayo ha sa 105.9 FB page natin. At syempre sa lahat ng mga nakatutok din sa atin, sa Signal Channel 19. Hello po sa inyo mga kapatid. Welcome sa ating programa. At ganun din, sa mga nakikinig nga rin sa radyo mismo, sa 105.9, sa mga nasa sasakyan, sa mga nasa bahay, sa mga nasa establishmento ng mga hanap buhay ninyo. Hello po sa inyo mga kapatid ha. Kaya naman sa ngayon, batiin ko muna. Batiin muna natin ang marami sa ating mga tagapakinig na iniimbitahan din namin. Ayan, iniimbitahan po namin kayo ha, dahil alam nyo na, hindi kasi ganito yan sa mga kapatid natin nakikinig. Kapag ganitong panahon ng Kapaskuhan, although kabi-kabila ang mga Christmas party, di ba? Kaya nga po nagsisikip ang daloy ng trapiko. Meron din silang mga tao na nalulungkot o yung nagkakaroon ng Christmas blues. Ayan, at nandito nga po ang ating programang H2H o Heart to Heart para naman po samahan din kayo sa panahon na nalulungkot kayo because emotions are high. Hindi lamang po yung mga masasaya ang aktibo ngayon, pati yung mga medyo nalulungkot, mga malayo sa pamilya o kaya galing sa breakup from the past few months, di ba? Yung mga ganyan, sasamahan po namin kayo sa pamamagitan ng aming pagbubukas muli at pagpapaalala sa inyo na i-follow nyo na nga po ang ating H2H Conversation Official FB page. Yan. Ang inyong mga kwento, kwentong pampamilya, kwentong magjowa, kwentong pang magkapatid, 'di ba? Nagkasabaan kayo ng loob, sige. At bukas po ito ha sa ating mga OFWs din. Ayan.
I-follow nyo na nga po ang H2H Conversation Official sa FB. Mag-private message po kayo dyan at nang ma-feature natin. Ma-feature natin dito sa ating programa ang inyong mga kwento ng buhay. Yeah. Okay? H2H Conversation Official. Ayun, malinaw na yan ha. I-follow nyo na. Mag-PM kayo dyan ng inyong mga kwento sa amin. Pwedeng inspiring yan or pwedeng kayo ay naglalabas ng sama ng loob. Kahit ano pa po yan. Basta tayo ay mag-uusap ng puso sa puso. Ganun yan. Ilabas mo yan. Huwag mong itago yan. At baka kung ano pang gawin mo. Oy, sandali. Eto na muna. Ibibigay ko na pala sa inyo ang ating love question of the day. Ayan. Eto, love question of the day natin. Kung maya aminin ka sa jowa o sa partner mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Yan. Kung maya aminin ka sa jowa o sa partner mo, ano ang gusto mong sabihin na sa kanya? Okay, go. Mamaya babasahin ko na po ang inyong mga sagot dyan. At nakuumpisa na natin. Kala natin ay pasimple-simple lamang po ang kanilang pinag-aawayan pero hanggang ngayon mukhang nagkakainitan. Dahil alam nyo ba mga kapatid, nang dahil sa Christmas tree, ang mag-live-in partner na sina Jason at si Liza ay hindi pa rin daw nagkikibuan. Ang reklamo kasi ni Liza sa kanyang kinakasama na si Jason panay daw na mamaya na lang. Mamaya na. Naging bukas na yung mamaya. Naging next week na yung mamaya. Sa utos niya. Imbis kasi natulungan na mag-decorate naman sa kanilang mga Christmas lights at mga Christmas tree, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw na ikakabit yung mga Christmas decorations nila. Kaya ang ending, si Liza, sumagad na ang pagkainis ng matindi talaga. Sagad na, nainis pa ng matindi. Naku, grabe na yan sa kanyang kinakasama. Na si Jason. Kaya kausapin na nga natin agad mula sa Bulacan itong dalawang ito. Sige, si Liza ang unahin natin, 30 years old. Liza, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Kumusta ba ang sitwasyon? Naitayo na ba ang Christmas tree? Ay, opo, awa ng Diyos. Ako lang po mag-isa. Ako na lang, sinubukan ko na. Sabi naman magpapasko na Oo nga, 13 days to go bago mag-Pasko. Okay, ikaw ba Liza, anong pinagkakaabalahan sa buhay mo na? Sa lang po ako, sa bahay nagtitindahan. At syempre, ito namang kinakasama mo na si Jason, ano ang pinagkakaabalahan? Meron naman po siyang trabaho, pero lang po, Monday to Friday, and Sabado at Linggo day off po niya. At anong ginagawa niya kapag Sabado at Linggo? Nakadikit sa sofa? Nagpapahinga? Okay lang naman magpahinga. Opo, nagsi-cellphone. Cellphone. Pero medyo dumidikit na nga. Mahirap alisin. Kaya nga po. Sa pagkakaupo. Ayan. Pero nang dahil sa Christmas tree, kailan mo pa ba sinasabi ito? Kasi alam nyo sa ating mga Pinoy, as early as September, pagka pumasok na yung Burr months, marami ho sa atin yung nag-uumpisa na mag-decorate naman ng Pampasko. Dahil tayo dito sa Pilipinas nga ang kinikilala, no? Hindi lang naman sa atin, hindi lang tayo nagsabi niyan. Marami ang kumikilala sa atin na isa sa may pinakamahabang celebration ng Christmas. Basta pumasok at ang Setyembre, yung iba naka-Christmas tree na talaga. Ikaw, kailan mo ba sinabihan si Jason na magtayo ka naman ng Christmas tree natin, maglagay ka naman ng Christmas lights? Kami po kasi pag po Kuya Poy, after po na ng undas, saka po kami mag-decorate. So, nung mga second week ng November, ganyan, hanggang December, wala pa. Puro mamaya na, saka na lang, susunod na lang. Puro ganun Ayan, tapos hindi na kayo nagkibuan simula noon hanggang maitayo mo na nga mag-isa yung Christmas tree ninyo at yung iba pa mga dekorasyon. Tama? Opo, Kuya Poy, kasi po yung Christmas light na lang sana, hindi ko naman abot. Okay. Sige, tanungin naman sana may maganda. In the spirit of fairness. Eto, nasa kabilang linya, si Jason. Ano kayang paliwanag niya? Parin Jason, magandang tanghali sa'yo. Jason?
Oo. Kaya po, magandang tanghali. Ayan, magandang tanghali rin sa'yo, pare. Naku, hindi raw kayo nag-iimika ni Lisa nang dahil sa pagpapatulong niya sa'yo sa decoration na minaya-maya mo na lang daw hanggang siya na lang mag-isa. Na tiyempo na busy po tapos nakalimutan ko. Nakakalimutan. Ayan. Gaano ba kataas yung Gaano ba kataas yung sinasabi niyang paglalagyan ng mga Christmas lights? Ilang floors ba ang bahay ninyo? So lang naman po, mga 5 feet mo yung Christmas tree. Oh, 5 feet na Christmas tree. Pagkatapos, Yung start. Ayun lang po, nagkakataon minsan may ginagawa po ako tapos nakakalimutan. Yung sabi ko naman po sa kanya, follow-upan niya lang ako, nakakaligtaan ko lang dito talaga. oh yun. Nagfa-follow up naman ba si Lisa? Jason? Minsan parang parang siguro nainis na rin. Hindi na ako kinikibo. Paulit-ulit na. Gaano na kayo katagal di nag-uusap ni Lisa? Mga isang linggo na po mahigit po yata. Naku. Mga ganun po. Talaga? Papaano kapag kakakain na? Ano lang po, medyo dry. Yung gawin sa mga pag-usap. Anong sinasabi niya? Minsan wala nga po, lalapag lang po yung Lalapag lang. Mag-unahan na lang kayo ng pusa. Kung sino mauna sa inyong kumain ng pusa, sa lamesa. Ganun. Oh, okay. So talagang sineryoso rin nitong si Lisa na, nagtatampo ko sa'yo. Ikaw naman kasi, sabi niya, ba't naman pare umabot dun sa punto na si Lisa pa rin mag-isa, nagtayo nung Christmas tree nyo at yung ibang mga dekorasyon? Siguro din kuya po, sa inis niya sa akin. Yung pagka naliligo ako, minsan ginagawa rin naman niya. Tapos, pagka, sabi ko, gawin na ba natin? Sabihin na sa akin, minsan, parang na rin yung, sige lang. Tapos, hindi na siya sa akin sabi ng response. Kala ko naman, magiging okay, lumipas na lang po yung araw na. Ito naman po sinasadya. Tumagal ng halos isang buwan kasi sabi niya parang second week of November pa lang humihirit na siya. Ngayon nasa na rin ba tayo? Second week na rin tayo ng Disyembre. Halos isang buwan na nga naman yung pakiusap. Baka naman ikaw kasi, Jason baka ikaw yung tipo na bago maligo, alam mo yung nakatapis na, gagawin na ba natin? Baka sasabihin ni Lisa, maligo ka na muna. Sige, pagkaligo, gagawin na ba natin? Sasabihin ni Lisa, tuloy na, kaliligo ko lang Baka gano'n naman yung style mo naman. Baka madumihan na naman ako hindi ba? Hindi ka ba pumapamaraan na gano'n? Natitsin ko lang po talaga, kaya hindi ko po sinasadya na. Hindi sinasadya, okay. Sige. Lisa. Po, Kuya Poy. Meron pa bang ibang mga kailangang ikabit, mga gusto? Yan ba mga dekorasyon ninyo ay binili nyo o ito ay gamit na rin ng mga nakaraan taon? Gamit po yung nakaraan, pero ito po kasing yung Christmas light po kasi maganda to, tsaka bago. Tsaka hindi naman po 5 feet yung Christmas tree namin, 7 feet po yun, kaya hindi po maabot Taray, 7 feet naman pala, palakpakan natin. Mali ka naman pala, Jason. Kaya pala nagre-reklamo, medyo may katangkaran pala yung may katangkaran yung Christmas tree ninyo. Hindi ka nga talaga tumulong, Jason. Hindi mo alam kung ilang feet Okay. Sige, papaano ba natin maaayos ito? Papaano ba makakabawi, Lisa, itong si Jason? Kung may ikakabit pa dyan, tingin mo ba matutulungan ka na nitong si Jason ngayon? Opo, siguro. Kasi 7 days nang hindi kami nagtikibuan, syempre magpapasko. Tsaka syempre kami lang dalawa, wala namang kaming anak. Tapos hindi pa kami mag-uusap ng maayos. Ayan. Okay. Sige nga, mag-usap kayo for the first time after a week. Mag-usap kayo. Ano ba ang dapat ayusin ni Jason at ni Lisa? Go, nandito ang programang Heart to Heart para, sige, pag-abutin natin. Para wag nang abutin pa ng Pasko na hindi kayo nag-uusap. Sige, Lisa and Jason, sino mag-uumpisa? Ako na po, Kuya Poy. Yan. Go, pare. Gusto mo, baklasin mo yung Christmas tree, tapos yan natin para sabay natin sabay natin. Pwede, wow. Babaklasin pa?
Nakatayo na eh. Sabay natin yung assembly. Hindi, ikaw naman kasi, lang, simpleng puro ka mamaya. Pero syempre, miss na kita. Ilang araw na tayong hindi nag-uusap. Babawi ako. Kaya, okay. Napaka-simpleng lang naman, kaso kahit na nakakatampo, pero syempre, di ba, kailangan, magkakaintindihan pa rin sa huli. Tayo lang dalawa eh. Pasensya na, tuloy ako, pinano mo pa. Pinroadcast mo pa talaga. Hindi, lang ako eh. Sige. Miss kita. Na-miss kita. Yun lang. Jason, Salamat kuya. namimiss ka raw ni Lisa. Siyempre, miss ko na rin. Miss na rin kita. Yan. Sandali, nasan ka ba ngayon, Jason? Kinuha ko lang po yung yung pick-up na kusinero ko kung pina-pick up na pina-deliver. May kasama kang pick up, ano? Paano? Meron pa akong pick up. May pick up. Delivery. Delivery. Diyos ko, kala ko naman may pinick up ka pa nang dahil sa tampuhan ninyo ni Lisa. Medyo katanghalian tapat ang pick up Okay. Ayan, tapos Lisa, okay ba yon? Papaano? Hindi pumayag si Lisa na baklasin nyo pa yung Christmas tree. Ikaw talaga, gumawa ka pa naman ng trabaho. Okay na, nandun na, ayusin na lang. Jason, ayusin nyo na lang, pwede? Tulungan mo na lang. Oo. At syempre, Lisa, meron ka pa bang special request para kay Jason? Para sa akin, loves, sabay na lang natin ikabit yung Christmas light. Tapos, para papailaw din namin ng kami na lang magpapailaw ng sabay. Para maging okay. Yeah. Babawi daw si Jason. Totoo yun, Jason? Totoo kayo po. Babawi pero ka sana, hindi na ako nalutuan ng mga paborito kong ulam mga nakaraan. Sana. Tama. Ano bang paborito ni Jason? May request si Lisa. May request din dapat si Jason. Dahil na-miss nyo ang isa't isa, ano yung na-miss mo na luto ni Lisa? Yung kaya po yung miso. Sinigang sa miso. Sinigang sa miso. Ano ba to? Yung ulo? Yung isda na Salmon? masarap kasi kakaluto niya ron. Ha? Kaya paborito ko yun. Paborito. Anong isda ba yung gamit mo ron, Lisa? Salmon po, yung ulo. Salmon. Kasi pwede rin naman yung bangus. Subukan mo dilis. Kung pwede. Okay? Ayan, pero naku masarap yan. Favorite ko rin yan, sinigang sa miso. Basta siguraduhin lang na makakabawi talaga, Jason. Alam mo, mga pasimple-simple mga detalye lamang ito sa relationship. Para sa ibang mga nakikinig, sabihin, ano ba naman yan? Napakaliit na bagay, pagtatayo lang ng Christmas tree. Sabi nga rin ni Jason kanina, pare, di ba? Sabi mo, ikaw naman, ibin-broadcast mo pa naman. Pero hindi. Dahil nga sa isang linggo na namimiss ka na nitong si Lisa at tila wala kumbaga nagtetengang kawali, kahit pa nakikita mo na ang tagal na nung request sa'yo ng karelasyon mo, wala pa rin nangyayari, nandito nga po itong ating programa para kayo naman ay pagkasunduin, mapag-usapan yung mga bagay na yan dahil hindi natin nararamdaman na kita nyo, 1 week na kayong hindi nag-uusap, tama? At kapag ka hindi pa yan na-resolba, madadagdagan pa ng 1 linggo na naman. Pag umabot pa ng Pasko, mas malaki ng problema. Baka bago pumasok ang bagong taon, meron na nag-aal sa balutan na isa sa inyo. 'Di ba? Nang dahil sa pwede naman na pag-usapan, pero nauwi na lang sa hiwalayan dahil sa nagmatigasan. 'Di ba? Ganoon 'yon. Kaya hindi ho ganoon kasimple. Kaya wag niyong tatratuhin na simple lang na may mga tampuhan namin, pwede nang palampasin 'yan, hindi laging ganoon. Kailangan na may effort tayo para mapanatiling masaya at malusog ang ating relationship. At importante ay yung makabawi. Jason, sabihan mo ko kapag itong si Lisa bumawi rin sa iyo Ha? Kaya po.
Ha? Lisa, siguraduhin mo, makakabawi ka rin kay Jason. Pagka kinis mo, bawi ka rin, ha? Ha? Di ba maganda? Siyempre po, kuya po. Di ba maganda yon? Pagka kinis ka ni Lisa, babawi, Jason. O pagka si Jason ang kumis, babawi ka rin, Lisa. Hindi pwede yan. O, pero wag naman din na puro bawian na lang sa kissing-kissing. Baka wala rin mangyari na naman dyan sa Christmas decors nyo, ha? Baka hindi naman kumilos na naman yan. O, sandali. O, eto. Sabi niya Gail Enriquez, patawarin mo na, Lisa. Basta sabihan mo itong si Jason, ha? Siya na ang bahala sa mga regalong ilalagay sa Christmas tree. Jason, meron na bang preparasyon para naman daw sa regalong ilalagay sa Christmas tree? Nagano nga ako, kuya po, na kumbaga inuunti-unti ko. Mga nakaraan pa. Inuunti-unti. Ano yan, Lego? Pera-piraso. Kaya, nakaraan, bumili akong 2 regalo, nalagay ko po tapos para po sa mga inaanak. Okay. Ayun, para sa mga special na mga tao rin naman. Para maganda, ano? Ayan, but of course, ang ating paalaala naman, ano, para sa lahat ng mga katulad nila Lisa at nila Jason, pagaban paulit-ulit nga po natin naririnig at nararanasan din naman. Oo, na hindi kailangan na maging garbo ang ating selebrasyon ng Pasko. Okay, yung iba magpapa-Christmas lights, dadamihan. Lisa, di ba? Dadamihan na ganyan ang Christmas lights tapos wala palang pambayad sa kuryente para lang makasabay sa mga kapitbahay, wag nyo na pong ipilit. Ayan, at yung iba magre-regalo pero ang dami palang mga bayarin na nakalinya. 'Di ba? Para sa mga sa buwan na ito, hindi makakabayad ng mga bayarin pero niregaluhan lahat ng mga kaibigan. I-set nyo po ang mga priorities ninyo. Okay? Sa lahat po ng mga nakikinig yan. Hindi lang yan para kina Lisa at Jason. Ang importante, tayo po ay papasok sa selebrasyon na ito na malusog, maganda ang relationship at papasok sa bagong taon na kahit papaano ay meron naman tayong preparasyon para sa mga gastusin na hindi rin natin inaasahan. Meron tayong mga naisusubi na mga emergency funds. Diba? That's what I'm talking about. Lisa and Jason, ano na ang inyong HEART decision? Ano ang heart decision ninyo? Kahit na obvious na, sagutin nyo pa rin. Po, kuya po. Yeah. Approve na approve. Kaya naman, bilisan mo na dyan, Jason, ha? Oo, umuwi ka na at meron pa kayong gagawin ni Lisa. Magde-decorate kayo. Wow, sweet. Tangalin tapa. Naglalagay ng Christmas lights. Pawis-pawis ang kilikili mo dyan. Ay siya. Sige, maraming salamat, Lisa and Jason. Meron ba kayong mga gustong batiin? Sa mga kaibigan lang po namin na taga May Kawayan, Bulacan, hello po sa inyo. Yun. Alright. Oras na nga po natin, it's 12:34. At syempre, sa pamagitan nga po ng kwentong yan nila Lisa and Jason at sa kanilang desisyon na magkasundo bago ang Kapaskuhan, halika at damahin natin talaga ang Pasko dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Ito po ang programang Heart to Heart. Love question of the day, kung may aaminin ka sa jowa o sa partner mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Akala ko magagaan lang yung mga mababasa natin mga kasagutan mula po sa inyo mga kapatid, ha? Ang sabi ni Sherry Ann, hindi ko nababasahin yung buong pangalan, ha? Okay. Ayan, ha? Sabi ni Sherry Ann, ang sasabihin ko sa kanya, pagod na ako, gusto ko nang bumitaw. Oy. Eto naman, sabi ni Edwin Aquino, gusto ko lang sabihin sa kanya na gusto ko siyang makasamang tumanda. Ayan. Para mga lyrics ng kanta to, ah. Sabi ni Sherry Ann, gusto ko nang bumit. Tapos si Edwin, kasama kang tumanda. Wala yata sa tono yun. Basta yun. Parang kanta yun eh. Si Janet Aquino, sabi niya, wala akong aminin, Kuya Poy. Kasi wala pa rin akong jowa. NBSB po ako until now. No boyfriend since birth. Ano ba yan? Ayan, sabi naman niya, Ana Dizon, wag siyang titingin sa iba kasi baka mabulag siya. Ay, violente. Si Joreline, ang sabi niya, ay nako, ang sasabihin ko sa jowa ko, yung pasasalamat na siya ay nakilala ko at ipinaglaban ako at yung hindi
at yung wag daw sumuko sa hamon ng buhay at pagsubok. Ayan. Sabi naman ni Kang, ay nako, ang gusto kong sabihin sa partner ko, sa jowa ko, nagsisisi ako na siya ang pinili ko dahil puro pagdurusa lang pala ang lahat ng idudulot niya sa akin. Naku, bigat ano? Ayan ha, o eto, sabi naman ni Binnie Rose, kung may aminin man ako, yan ay sorry kung di ko natupad yung mga pangako kong sasamahan ko siya hanggang dulo. Wala napagod na ako sa ipinaramdam at ipinaranas mo sa akin. Samantala ito si Elvira Roy, sabi niya, kung may aminin man ako sa jowa ko, kailangan ko na yung pera at yung bahay dahil yan ang sabi ng ex-husband ko na kapag ka walang pera, wala kang kwenta. Naku ha. Kawawa naman ano. At syempre dahil may oras pa naman tayo, oras na rin para pasalamatan din muna ang ating mga katulong sa pagtataguyod ng ating programa. Of course, si Nia Bugarin de Guzman, maraming salamat po sa inyo. Si Bea Rodriguez, ayan si Rema Anwar, si Jen Morales na pansamantalang humalili kay Rema. Ayan si Sir Aaron Tolentino. Ayan si Direk Joey Perez. Sino pa? Yung mga nandun sa kabila, sina Ed Acerada, si Sir Titus, nandun ba? Nandun sila sa freezer. Nandun. Ayan, maraming salamat po sa inyo at syempre si Jeffrey Batlanggaw, ang aming executive producer. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, lubos na nagpapasalamat at nag-iimbita bukas ulit, tanghaling tapat, itapat mo lamang yan. Dito sa 105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Ito po ang programang H2H, Heart to Heart.